Hi guys! So, part 2 tayo ng area moment method natin class. So, dito guys, magsasolve tayo ng 3 problems, no? So, problem 1, problem 2, and then problem 3. So, I hope guys, makover natin lahat ng mga katanungan or magamit natin yung lahat ng inaral natin sa ating part 1 class. Okay? Anyways, it's better for you to watch this video. Okay? Kasi meron tayong mga secret weapon or yung tinatawag guys na technique paano mapapadali sa area moment method. Magde-derive tayo guys ng formula mamaya wherein gagamitan natin ng integral calculus para guys mas mapadali or as long as possible hindi natin maraming beses uulitin itong deviation or area moment method na to. Okay? So, una class, given ng simply supported beam and then with a concentrated load 60 kN sa point B. Of course, 9 meters, no? Tama ba? Excuse guys, sorry. It's not 6 meter guys, no? So 5 meters siya. So palitan ko to. 5 meter iyan. Okay? So kayo magkakamali, no? So typographical error lang siguro iyan. So but 5 meter yan class. Okay? So, unang tanong guys, solve for the rotation at A. So, kung titignan natin guys yung elastic curve niyan, ang itsura niyan guys is parang paganto, no? Of course, meron tayong one vertical load sa gitna. So, therefore, meron tayong 60 kN vertical load. So, therefore, ganyan yung magiging elastic curve natin. So, to solve for number 1, I think kulay green na lang natin. Sige. Madilim. Ito na lang. To solve for number 1, rotation at A. So, therefore, kailangan guys, mag-drawing tayo ng tangent line kay A. Okay? So, wait lang. I-paste ko na lang ulit yung problem. Hindi natin ginagalaw yung sample problem na yan. So, elastic curve niya is pag ganito. Maliit lang yan guys, sobrang liit lang yan, promise. Sige, medyo laki natin to interpret. Wala naman kasi guys na beams na nagde-deflect ng sobrang laki, no? So very small lang. So drawing ako guys ng tangent line kay A, no? Hindi kay C, hindi kay B, kundi kay A. Bakit? Kasi class, kapag nakuha natin yung tangent kapag naglagay tayo ng tangent line kay A, ang matodrawing natin dyan guys is itong angle na to, which is siya na ngayon si rotation kay A, which is yun yung hinahanap natin. Okay? So, kapag nag-consider tayo guys ng tangent line kay A, pwede tayong magsukat ng vertical distance at any point sa ating elastic curve. So, let's say guys, kulay green na lang. So, let's say ito. Yung haba na yan. So, ang vertical distance na yan, yan ngayon si what? TC over A. Okay? Hindi yan TA over C. Bakit? Kasi guys, dapat yung nasa denominator si A kasi doon tayo nag-drawing ng tangent line. Okay? So, walang mahirap doon. Wherein, ang TC over A is equal to the, ano nga ang ating description sa ating part 1? Area ng moment by parts from A to C or C to A times the distance or the centroid. Distance ng centroid measured doon sa point C, hindi sa point A, okay? Point C. So therefore guys, kailangan pala natin munang i-drawing yung moment by parts na yan ng figure na yan, which is anong mas madali, moment by parts kay A, kay B, or kay C. So for me, so nakikita ako pag nag-moment by parts ako kay B, isang pag ganun siya, tsaka isang pag ganun, tama? Because of these forces. So therefore, yun na lang guys yung gagamitin ko. Moment by parts kay C. Kay B pala, sorry. Moment by parts at B. Of course guys, lahat yan over EI, no? Lahat ng value niyan. So, sinasabi ko na siya guys.
kanina pa. So, lagay ako ng horizontal line. And then class, dalawang force yung magkakos ng moment or lalabas pag nag-moment tayo kay B, which is si 37.5 at saka si 22.5. Tama? So, pag nag-moment ka kay B, reaction kay A, tsaka reaction kay C ay lalabas. Which is pataas naman parehas, tas concentrated load pa. So, therefore, aangat siya ng paganyan. So, ito guys is aangat ng paganyan ba? Or sakto lang? Or mas mababa? So, depende guys sa magiging magnitude ng moment nila. So, si B guys, ito yan. So, lagay ko na lang B. So, A, B, and then C. So, unahin natin si 37.5. So, ang magnitude is 37.5 times lever arm, which is 3. Kasi dito tayo mag-moment, no, kay B. So, 37.5 times 3. Anong sagot? So, 37.5 times 3, that is 112.5. Okay? So, linear lang. So, let's say nandito siya. 112.5. So, i-connect natin sila ngayon, guys. So, yun pala yun, guys. Okay? Next, si 22.5 times lever arm, which is times 5, no? So, 22.5 times 5. So, 22.5 times 5. So, still, parehas lang. 112.5. So, therefore, tataas siya ng ganun, 112.5, or i-connect ko na lang ng ganyan. Diba, class? Mas madali kapag nag-moment by parts tayo kay B. Knowing na ang value is 112.5 over EI. So, yan yung sinasabi ko, guys, na over EI. Huwag nyong kakalimutan si over EI. Okay? Then, let's compute now for the value of TC over A. So, TC over A now is equal to, sabi sa problem, area guys ng moment by parts from point A hanggang dun sa tangent na yon. Or dito, from point C hanggang sa tangent ng A. From point C hanggang tangent ng A. So, from point C hanggang sa tangent ng A. Ibig sabihin, na-cover niya buong moment by parts. So, therefore, area ng kabuuan na yan times the distance ng centroid. So, ako guys, para hindi ako mahirapan sa centroid, dahatiin ko yan guys, no? Knowing na 3 meter plus 5 meter ito. So, this is 3 meter. Then, this is 5 meter. Okay? Nagre-refer lang tayo dyan, class. So, unahin ko na guys, itong AB na to. So, ang area niyan, isusulat ko na dito, class, no? Ang area niyan is what? 1/2, base is 3, height is 112.5. So, anong area niyan, class? Ito rin, anong area din ito? So, i-calculate na natin. So, magiging 1/2, base ay 3, then height is 112.5. So, ang area niya pala guys is 168.5. So, sulat ko na guys yung area para hindi na ako mahaba yung tinatype, no? So, 168.75 over EI. So, wait lang. Lagyan natin ng over EI. So, that's the area guys, ha? Area noong portion lang na to. Then, ito naman, area niyan guys is 1/2. Base is 5. Height is 112.5. So, anong sagot niyan, class? So, 1/2, base ay 5. Yun lang yung nabago guys, na yung base lang. So, para mas mabilis, iganyan ko na lang. 281.25 over EI. Pataas naman siya guys, so therefore, mga positive lang tayo dito. Okay? So, madali lang. Then, gawin na natin itong deviation na yan. So, area muna na ito yung unahin natin, which is 168.75 over EI. Then, saan nga daw natin siya ito times? Sabi sa problem, times natin doon sa centroid nun. Ang centroid niyan, class, dito mo matatagpuan. Which is, kung measured dito, 1/3 ng 3. Kung measured naman dito, guys, sa kabilang dulo,
2/3 ng 3, tama? Basic centroid lang yan ng triangle. Ngayon, saan ba natin i-measure? Dito natin i-measure sa numerator na to, which is kay C. No? Hindi mo mapagbabalik din si C over A kasi guys, point C, tangent A. Measured kay C yung centroid. Wherein kung measured kay C, at dito mo natagpuan yung centroid niyan, that is what? That is this length. Okay? Wherein ang haba niyan ay 1/3 ng 3. So, kung nandyan yan, ito si 1/3 ng 3 plus 5. Okay? 1/3 ng 3 plus 5. So, that's it for this side. Ngayon, para naman sa side na to, so plus, area niyan guys, pwede mong lagay 1/2 by base times height. Or, ito na rin naman yon which is 281.25 over EI. Then, times natin yung centroid niya guys, dito matatagpuan. Saan nga guys i-measure ulit? Dito lagi kay C. Kasi TC over A tayo. So, measured from this point to this point. So, magiging 2/3 ng ating 5. Okay? So, ganun lang ngayon yan guys, kasimple. So, therefore, our TC over A is now solvable. So, patingin lang guys sa calcu para sure tayo, no? So, 168.75 times 1/3 ng 3 plus 5 then plus 281.25. Of course, over EI na yan, no? Automatic. So, times 2/3 times 2/3 ng ating 5. So, therefore, ang sagot ay 1950 over EI, of course. No? 1950 over EI. Guys, anong sign yan? Yan, guys, ay positive. Anong ibig sabihin ng positive? Kapag daw yung T natin, guys, ay positive, point is above tangent line. Observe nga natin, guys, yung point na kinonsider natin, which is yung point C, tas tangent kay A, point C is above the tangent line kay A. So, therefore, tama lang guys na positive yung ating TC over A kasi point C is above this tangent line. Okay? Pag mali guys, ibig sabihin mali yung itsura ng ating elastic curve. Mali yung pagkakadrawing mo dyan. Okay? So, tapos na ba class? Tapos na ba? Hindi pa. Paano natin makukuha yung rotation at A? Kung titignan nyo guys yung figure, naging ganito siya, no? Itong figure na to class. So, i-redraw ko lang para ma-imagine nyo. Naging parang paganyan siya. Wait lang. Ito is white. Hassle guys, i-online neto, no? Kasi dahing drawing. Kaya naman eh. Uy, wait. Then, ito. Nire-redraw ko lang guys para hindi na kayo malito, no? Yung TC over A natin is ito yan. TC over A, no? Yun. Then, tangent line is naka-blue na ganyan. So, ito yun. Tapos, ito yung beam natin. So, makikita mo class. Tama, no? Tama yung elastic curve. Tama na above tong point na to sa ating tangent line. So, therefore, tama na ang ating rotation kay A is paganyan. Wherein, guys, ang length ng ating beam is 3 plus 5, which is 8, no? So, 8 ito. Then, using this triangle, kung meron ka ng given yan, makukonklute mo na si rotation at A, tama? Yes. Paano, guys? Using what? SOHCAHTOA. So, using tangent ng theta A, which is opposite is TC over A, adjacent is 8. Okay? But guys, no, regardless sa sign ng TC over A, minsan kasi negative yung lalabas dyan. So, tawagin na lang natin tong absolute value. Kasi hindi naman tayo mahalaga, hindi naman mahalaga sa atin guys yung
direction. Basta guys, yung length lang na yan yung usapan natin, tapos ginamit natin yung SOHCAHTOA, which is yung tangent, no? Pumasok sa tangent. Kaya absolute lang natin yan. In case na negative yung lumabas, so therefore mapapatunayan mo lang guys that the point is below, no? Kapag negative lumabas, the point is below the tangent line. But again, kung gagamitin mo na yan to solve for the rotation, i-positive mo na lang yan class, no? Absolute value natin yan. Okay? Then, but, no? If theta A is very small, guys, no? Principle to. Kapag ka guys, sobrang late lang naman yan, which is yes, no? Dahil sa ating concept, kapag ang beam nag-deflect, hindi naman magde-deflect ng ganyan kalaki yun, no? So, very, very small lang. So, siguro ganyan lang siya. Sa totoong buhay guys, no? Kapag ka guys theta is very small, we cancel the tangent na lang. So magiging ganito na lang siya guys. Theta A is equal to TC over A over 8. Ganyan na lang yan guys. Okay, so tandaan nyo na yan. Theta is very small, so therefore magiging ganito yung ating solution sa problem na to. So to compute for the theta A, that is equal to TC over A, which is eto yon, tama ba? Ayan. So 1950 over EI. So 1950 over EI, then divided by 8, no? So makukompute na natin guys si theta A. So palabasin natin si calculator. So magiging 1950 over 8, no? Ganun lang kasimple. So, ang sagot dyan is 243.75. Okay? Over EI. Tapos na ba yan, guys? Tama na ba na yan lang yung sagot natin? The answer is no. Bakit? Kasi, guys, nakita mo na tama naman na point is above the tangent line at ito yung tangent line. Tama lahat, no? Tama everywhere. Tama yung elastic curve mo, tama na above yung points sa tangent line. Therefore, tama na yung theta is ganyan yung itsura. Kung tama iyan guys, makukonclude mo clockwise yan, or ano bang slope nito guys? Pag ganyan, negative slope, 'di ba? Kaya guys, mano-mano mo ngayon siyang lalagyan ng negative, at mahalaga na isama mo si negative sa sagot. Kapag ka namali ka guys ng sign convention dyan, so that is wrong. Okay? So, mano-mano natin yan guys ilalagay. So, that's the answer for the rotation at A natin. Okay? So, malinaw ba yan class? Again, pag namali ka ng sign, or pag di mo nalagay negative, mamamali ka na sa mga susunod na procedure natin. So, yun na. Nagawa na natin yung area moment method. That's for number 1. So next naman class, so number 2, solve for the rotation at C. So mas madali ito, or same procedure lang class. So dito tayo. Dito naman tayo guys kay number 2, rotation kay C. So paano kaya yan guys isosolve sa tingin nyo? Hindi mo yan guys masosolve pag dun ka nag-drawing ng tangent line kay A, knowing na ganito yung kanyang elastic curve. So masosolve mo si theta kay C kung dun ka maglalagay ng tangent line, which is eto iyon. Okay? Tama ba guys? Therefore, lalabas dyan guys ay si theta kay C. But make sure kung tama yung elastic curve natin, which is obviously tama naman yan guys, no? So mag-drawing tayo ngayon ng vertical line doon kay A. Okay? So yan. So nakita niyo yan. So anong tawag dyan ngayon sa A na yan? As a line na yung vertical na yan, that is TA over C naman ngayon. Okay? Hindi mo pwedeng TC over A. Bakit? Kasi guys, yung C, yung denominator, that is the tangent line, at nangyari yung tangent line natin kay point C. Doon natin din drawing si tangent line. Pwedeng considering the same moment by parts, no? Itong nakuha natin kanina.
Kung mukhang simple yan guys, kung feeling mo dyan ka madadali, edi yan na guys yung gamitin mo all throughout ng pagsosolve natin. Okay, so moment by parts at B. Tapos considering yung mga yellows na yan as their area. Okay, so hanapin na natin guys si TA over C. So solve natin siya guys. So tingnan nyo guys, sobrang dali lang. TA over C now is equal to area from A hanggang C. Kasi pwedeng sabihin guys, no, kapag nag-drawing ka ng vertical line dito, ang tawag dito, TB over C. Tama? Point B, tangent line kay C. Kung TB over C, edi area from B to C lang. So, from B to C lang. So, kung consider mong area, ito lang, hindi buo. Kasi nga, yun yung sabi sa problem eh. Between the doon yung sabi sa concept, between the analyzed point lang, from A to B. Kung B to C, edi from B to C. Okay, so yun yung concept natin, no? Kung nagkataon na B to C lang. This time naman, TA over C, so TA hanggang C, so it means buong moment by parts, area niyan yung kailangan natin. So, unahin na natin ito guys. Ang area niyan is 168.75 over EI. So, saan natin siya guys ito times? Times natin siya sa centroid. Ang centroid niya is nandito. Saan measured guys? Dito ba sa C? Or dito ba sa A? So, ang sagot ay saan? Numerator niya si A. So, therefore, doon kay A natin i-measure yung centroid. Okay? So, natatandaan, no? So, therefore, from this point papunta dito, that is 2/3 ng ating 3. So, ganun kasimple. 2/3 ng ating 3. Then, plus, kasi summation. Para naman sa triangle na yan, ang area niyan is 281.25. 281.25 over EI. Then, times natin guys sa centroid niya. Measured from C ba? No. Measured from A pa rin. Kasi nga, point A yung kinoconsider natin. Wherein, ang length na to guys is 1/3 ng 5. So, length pa lang na yon, measured nga dito, kaya dagdagan natin ng 3. So, plus 3 dito. Okay? So, sana guys, sa susundan, and then we calculate using our calculator. So, 168.75 times 2/3 ng ating 3, then plus 281.25. So, 1/3 gantin ko ng ating 5, tas plus 3 na lang natin. So, ang sagot dyan guys ay 1,650. So, check nga natin guys. Excuses. Wow. Yes. 1,650 over EI. At nakita mo guys, yung sign niya ay positive. So, it means point A must be above tangent line kay C, which is tama naman. Si point A ng elastic curve natin ay above the tangent line at C. Sir, may pagkakataon ba na yung point sa elastic curve ay below sa tangent line? Yes, meron. Which is mamaya ipapakita ko sa inyo kung kailan mangyayari yon. Okay? So, knowing na may TA over C na tayo, refer na kayo sa figure na to guys. Hindi ko na i-redraw. Refer kayo sa triangle na yan. Right triangle guys, no? So, we apply SOHCAHTOA. So, tangent ng theta C, but theta C is very small, kaya theta C na lang. So, rotation at C, opposite ay TA over C. So, absolute natin. Hindi nyo minimemorize yung formula guys, no? Concept based tayo. Over adjacent, which is 8. Tama ba? Considering this triangle, opposite nyan is this length, adjacent ay 8. So, opposite over adjacent, which is 1,650 over
EI, then divided by 8. So, ang sagot dito ay, so 1650 divided by 8. So, therefore, 206.25 over EI. Pa-calculate na lang yan guys, no? So, ayan siya sa calculator. Tapos na ba? Hindi pa. Mano-mano natin guys, lalagyan siya ng positive. Bakit? Tama naman na above yung point A sa ating tangent line. So, therefore, dapat ito ay tamang rotation niya ay pa counterclockwise. Wherein, ang slope ng ganyan, nag-drawing ka ng tangent kay C, ang slope is pa ganyan. Kapag pa ganyan yung line guys, slope ay positive. So, therefore, rotation at C is also positive. Kapag pa ganon, negative siya. Okay? So, gets ba? So, yan na ngayon guys yung answer for number 2. So, for the rotation at C. Okay? Sir, next question. Ano nga si number 3? Sabi dyan, solve for the rotation at B. Sir, parang ang komplikado naman. Mag-drawing pa ako ng tangent kay B. Gaganunin ko pa ulit. Tapos measured from the horizontal. Ano yung theta B na yon? So, paano ko yon guys isosolve? So, if I were you, wag na natin guys drawingan ng tangent line. So, dito guys papasok yung another concept natin. Okay? Kaya, it's better for you guys na pinapanood nyo pa rin siya hanggang sa oras na to. Okay? Hanggang dito guys. Okay? So, ano yung concept natin dito class? Recall natin. Di ba? Puro recall lang tayo guys. Recall lang. Pero nakakasagot tayo. So, EI, Y double prime. Sa ating double integration method, di ba yan yung tinatawag nating moment equation? Tama ba? Tama ba guys? Yes or no? Yes, moment equation. Yung EI na yan guys, constant. Kaya ang gagawin ko, i-cross multiply ko doon, magiging Y double prime is equal to M over EI. At yung M over EI na yan class, yun na yung ating moment by parts. No? Ayan, moment by parts over EI. So, moment over EI din yan. So, stop tayo dyan. Stop tayo dyan class. Paano ba nakukuha si Y double prime? Si Y double prime, makukuha mo kapag si Y prime ay dinifferentiate natin with respect to X is equal to M over EI. Tama ba? Pag yung Y prime, dinerivative mo, ang lalabas, Y double prime. Tama? Which is Y double prime is equal to M over EI. Kaya equal siya dito. Okay? So, nasusundan ba? So, dinerive mo, naging Y double prime, M over EI. So, therefore, that's M over EI. So, wala lang. Then, yung dx na yan, class, i-cross multiply ko doon. So, d times y prime is equal to M over EI times dx. Okay? So, nasusundan. Guys, itong y prime, anong katumbas niyan sa area moment method? Diba guys, ang katumbas niya is theta. Tama ba? Slope yan, diba? So, sa ating y double prime, pwede kong tawagin na theta din siya. Okay? Kaya lalagay ko dito, theta na lang. So, M over EI times dx. Ngayon, anong gagawin ko, class? Ang gagawin ko lang naman ay integrate ko siya, guys, both side. Okay? Kapag yung dx, integrate mo, anong lalabas? X lang, di ba? Kapag d theta, anong integrate mo? Anong lalabas? Theta lang. Okay? So, therefore, integral ng d theta is equal to theta. But, guys, lagyan natin pala ng limits. From left to right. Wala lang, guys. Para ma-connect natin sa moment by parts. Simula sa kaliwa hanggang kanan. So, lower limit is left. Upper limit natin is right. Okay? So, mag-start tayo sa left. So, therefore, ang lalabas dyan ay theta, tas may limits from left to right. No? Sana, guys, sanay pa kayong mag-integrate. Then, yung moment over EI, tas left to right. For example, guys, meron kang curve. Kunwari guys, yan yung x and then y natin, no? Moment equation, yung pinagtutunguhan natin dito. Kunwari, may moment equation tayo dyan over the constant EI.
Kapag inintegrate mo yan with respect to x, di ba guys, bounded by a curve, for example, no? Kunwari, yung equation na yan, paano ba to sasabihin, class? Kunwari yung graph na yan. Anyways, random lang naman. So, let's say, ganito yung graph na yan. Pag ganyan. Pag yan guys, di ba, inintegrate mo. Tapos, consider ka dyan ng dx. From left, punta ka sa right. Tama ba guys? Makukuha mo dyan, area. Tama, naalala nyo yun sa topic nyo ng integral calculus. Application guys ng area. So, therefore, area under m over ei or area ng moment by parts from left papunta kay right. No, yun na yung ibig sabihin ng integral ng m over ei dx from left to right. Wherein here, i-substitute natin si upper limit tsaka lower limit. Moment theta right minus theta left is equal to area ng moment by parts from left to right. So, yan lang naman guys yung gusto kong palabasin sa inyo na concept ng ating moment by parts. No? From yung rotation sa right, bawasan mo ng rotation sa left. So, therefore, yung area nun guys, under moment by parts from left to right, so makuha mo na yung gusto mong kuhanin kung ano man dyan guys yung unknown. Which is guys, itry natin sa number 3. Okay. So, try natin guys sa number 3. Ang tinatanong kasi guys sa number 3 ay sino? Si rotation at B. Okay. So, considering this figure, saan na ba yun? O sige, ito na lang guys. Yan. Uy. Kulit eh, no? Anyways, yan. Kung dinrawing mo guys, yung elastic curve niya, ang itsura niyan is pag ganyan. So, meron ka dito guys na theta A. Meron ka din ditong theta C. Tapos, somewhere here, kapag nagdrawing ka ng tangent line, tapos from the horizontal, may rotation din dyan kay theta B. Okay? So, in short, pwede tayong mag-analyze ng dalawang point. A to B or B and C. Bakit guys? Kasi meron ka namang theta A tsaka theta C, di ba? Meron ka namang dalawang values niyan. So, therefore, class, makuha mo na yung theta B. So, anong ibig kong sabihin? Ganito siya. So, analyze natin A and then B. Okay? Sa A and then B class, this is left, this is right. Tama ba? Ay no, kaliwa, tapos ito is kanan. So, mabilis lang naman yun guys, kaliwa, kanan. So, substituting sa formula na yan, theta right is theta B minus theta left is theta A is equal ng area moment by parts from left. So, area ng moment by parts from left to right. From left to right. From A to B. From A hanggang kay B. O, sige nga, itry natin. Theta B is unknown minus theta A is what? Na-solve natin kanina, di ba? So, asan si theta A? Theta A, negative 243.75. So, negative. Sasama mo ngayon yung negative. Yun yung kahalagahan ng isasama natin si negative. Kasi guys, pag hindi mo nasama, magkakamali ka. Is equal to area ng moment by parts from A to B lang. Wherein kung ating area moment by parts is ganito yung itsura, from A to B lang, kasi kinoconsider nga natin is A to B lang, asan yung area na yon? Ito lang, from A to B lang, which is 168.75. So, 168.75 over EI. So, therefore, class, makuha nyo dyan, theta B now is equal to, pwede nyong gamitan ng calcu. Kung gusto nyong i-mental, okay lang. So, ako guys, gagamitan ko yan ng calcu, no? So, magiging, sige, chef solve natin. Ayan.
is equal to 168.75. So shift solve guys, negative 75. So that's the answer for the rotation kay B. At ibinigay niya guys ng kusa, no, yung sign convention nung rotation kay B. Basta guys, gamitin mo yan, provide the correct sign convention ng area, convention ng theta guys. So therefore, bibigay niya rin yung tamang sign convention ng theta which is negative. Obviously guys, pag ganun, negative slope siya. 75 over EI. Sir, pwede po ba yan gamitin sa ating pwede po bang gamitin itong concept na to sa pag-determine ng theta C which is 206.25? Kasi po, napalabas na po namin kanina or natin yung theta A. So therefore pala, kung i-analyze ko yung A and C, therefore, pwede kong gamitin yung na-derive nating concept dito na ito. O sige nga, i-try natin. So try lang natin guys, para marami tayong pasikot-sikot guys. No? Try theta C. No? So sabi natin guys sa formula, sulat mo, theta right minus theta left is equal to area ng moment by parts from left papunta kay right. Okay? So refer ako dito guys, no. Ang analyze natin is A and then C. Bakit A? Kasi guys, meron na tayong A, di ba? So una-una nating na-compute 'yan. Ito nga lang si left, ito nga lang si right. Okay? Then therefore class, theta right, so magiging theta C minus theta left which is A. Theta A is equal to area ng moment by parts from A hanggang C. So theta C is unknown minus theta A is na-solve natin kanina which is negative 243.75 is equal to area moment by parts from A to C. Kung ito yung ating area moment by parts na kino-consider, which is sabi nyo pwedeng madali, kahit ano guys pwedeng gamitin, no? Basta tama yung construct mo. Sabi dyan guys, area moment by parts from A to C. So therefore, buo, no? From A hanggang C. So area ng buo na yan, which is ang area guys neto is 168.75. Uy, gumagalaw. Then ang area naman neto guys ay 281.25. So pagsasamahin mo lang yan. So 100, ano nga yan? 68.75. Siyempre no over EI yan guys. So mga over EI yan. Then plus yung sa kabila naman, so 281.25 over EI. So dapat guys yung theta C natin, okay, yung theta C dapat natin guys is kaparehas dito, 206.25. Tapos ipoprovide niya ng tama yung sign convention natin dyan. So try natin guys, calculator, shift solve na lang natin, no. So x is equal minus negative 243.75 then equals 168.75 then plus 281.25 then shift solve. Wait lang, may mali. Saan tayo guys nagkamali? Sa input ba guys? So double check natin maigi na. So sometimes mistakes are inevitable. 281.25. So ang A natin ay 243.75. Tama naman. Siguro mali tayo guys ng calculate. Is equal to 168.75 281.25. So tayo guys mali. Kita ko na guys, no?
this is not 234. So, di ba? Common mistake. That is 243. Ayan. So, shift solve. So, 206.25. Over EI. So, binigay niya yung tamang sign, guys. So, positive yan. So, smiley face na lang natin to. So, same yan, guys, doon sa na-compute natin using the figure ng area moment method. Okay? So, nag-drawing tayo ng ganyan. Nakuha natin 206.25. Tapos, nung ginamit natin yung derived formula natin na ito, so, still, 206.25 pa rin naman. So, wala tayo dapat, guys, pagdudahan. Okay? So, may tanong ba, guys? Next, which is last. Dito tayo sa number 4. Pala, no? Isang problem lang. Anyways. So, number 4, guys, pinapatanong sa atin yung deflection at point B. Okay? Anyways, pwede mong gamitin yung nag-drawing ka ng tangent sa A kanina. Pwede rin naman, guys, gamitin yung nag-drawing ka ng tangent sa C kanina. Asa na yun? Ayan. Okay? So, I guess, ang gamitin na lang natin, class, ay itong huling ginamit natin na figure. No? Kasi, guys, ito yung latest eh. So, yun yung gamitin natin. Ano lang to, guys, no? Same... Uy, nadoble. Bakit ko yan, guys, gagamitin? Kasi, class, kung titignan nyo yung figure na yan, ito yung tinatawag na deflection kay B. Tama ba? Meron na ba tayong TB over C? Na-compute na ba natin kanina? So, wala pa. Tama? Wala pa tayong TB over C. So, ang gagawin natin, guys, we compute for the TB over C. Dagdagan natin ng deflection kay B, so we can actually get this right triangle. Tapos, so katawa, knowing na meron na tayong theta C, then masosolve natin si deflection kay B. Tama? Naiintindihan nyo, class? So, gawin natin, no? Computein muna natin si TB over C. Okay? Tama? Wala tayong bagong ginawa, Nag-drawing tayo ng tangent line dyan. Tapos, nag-analyze tayo ng point. That's TB over C. Hindi pwedeng mapagbaliktad kasi tangent kay C yung dinrawing natin. So, nasa denominator dapat si C. Kapag B to C, area from B hanggang kay C. Kung ang consider nating moment by parts is ito pa rin naman kanina, okay? Area from B to C lang. Hindi mo nasasama si A kasi yun nga yung sabi mo TB over C. Which is ang area nyon is 281.25. I think, guys, i-paste ko na lang ulit para, guys, di tayo malito. Lagay ko na lang dito. Kaya nga, guys, gamit na gamit si moment by parts. Kung hindi kayo sanay, guys, mag moment by parts, baka mahirapan kayo, class, sa pag-solve ng ating beam using area moment method. Okay? So, again, TB over C, area from B to C lang. From B to C lang, which is 281.25. Of course, over EI. Then, multiply natin sa centroid, no? Nung area na yon. Dito mo yung malolocate. Saan i-measure, guys? Doon kay B. Hindi kay C. Bakit? Kasi numerator natin ay B. Yung point natin ay kay B. Okay? So, nasusundan ba? So, therefore, multiply natin sa centroid, 1/3 lang, guys, ng ating 5. Okay? Centroid ng triangle is dyan. So, length na to is 1/3 ng 5. Kasi ito ay 2/3, no? So, 1/3 ng 5 lang. So, therefore, class, anong sagot sa ating TB over C? So, solve ko, guys, using calculator. So, 281.25 times 5 over 3. Pwedeng ganyan, class, no? So,
So that is 468.75. Syempre guys, over EI tayo dyan. Then considering this triangle, okay, so eto si deflection kay B ngayon. May theta ka, may wait lang. May theta ka dyan. So may length ka neto, may 5 ka naman dyan. So considering this triangle, we use tangent. Tama? So katuwa lang, no? Triangle lang yan, guys. So therefore, tangent, no, ng ating theta C or just equal to theta C kasi nga very small. So nine-neglect natin yung tangent. So sinabi natin kanina yan is equal to opposite, which is yung length na yan, TB over C plus add deflection kay B. So yung haba ng buo na yon, that is TB over C plus deflection ng B over adjacent, which is 5 meters. Okay? So wala ka ng problema dyan, guys, kasi ang theta C natin na-compute natin kanina. Yung theta C natin is 206.25 over EI. So lagay mo na lang over EI is equal to TB over C, which is 400. Nung nga ba yan? 468 yan, guys, no? So pangit ang sulat ko. 468. Uy, pangit talaga sulat ko, guys. So 468.75 over EI yan, guys, plus deflection kay B over adjacent, which is 5. So therefore, na-compute na natin si deflection kay B at ang sagot dyan ay gamitan natin ang calculator. So 206.25 is equal to 468.75. Wait lang, gantayin natin. 468.73 plus x over 5. So shift solve. So ang sagot ay 562.55 or 0.5. .5 over EI. Okay? So that's the deflection at B. So, may question ba, guys? So that's problem number 1. So I think post ko muna, guys, yung video, and then yung next problem natin sa next recording ko na lang. So i-master nyo muna, guys, yung problem number 1 natin na ito, so that, guys, so problem number 2 madali na lang sa atin, and then yung problem number 3. So maikli na lang naman yung dalawang problems na yun. Medyo nahirapan lang tayo ngayon dito kasi first time natin i-apply yung concept. Do mamaya dire-diretso na tayo doon. So smooth na si problem number 2 at saka si problem number 3. So that's for the part 2 ng ating area moment method, guys. So see you sa ating part 3. Okay?